balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambula sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Hoy! Si Joel po nalunis na. Oo. Nagla-land banking. Meron pong kailangan ayusin. Kasi Na land bank. magra-rice farmer yan. Magiging rice farmer sa Bicol. Palalaraw ng Ay, teka muna. Babatiin ko na. Hindi, wag ko na lang batiin. Bakit naman? Si Polly Buted, ang butihing may bahay ng aking abogado na si Attorney Juor Buted. Polly Buted, birthday mo eh. Happy birthday! Walang pansit eh. Wag na lang. Wag na lang natin batiin ng happy birthday si Polly. Ang batiin Ano natin... yan eh, trainer. Okay. Very good. Galing mag-train yan. Train. Ang ating... Lalo na sa public speaking. yan. Baka kailangan ko nga medyo Seminar. umatid na seminar. Tutorial. Tutorial. Speaking. Eh, Happy birthday, Polly. Happy birthday. At batiin din natin, pasalamatan si BBBM kasi finally, inilabas na yung 27 billion na bayad para sa mga health workers. Ha? Yan. Sinabi dito, meron na. After 4 years? Fulfilled. Releases today. 2020 pa yan 27 billion in unpaid allowances for healthcare workers. Yan. Iyan nga sumasama loob ko eh. Oo nga. Hindi binibigay ng mga tao Staff? yung Oo. ng staff kayo. Bakit nagtatagal yan? Ngayon lang ba nalabas? Ngayon lang. Dati na 4 years na yan. 4 may years. budget na ang Department of Health dyan. After 4 years, finally, Ano, ginamit sa iba? baka ginamit sa iba. Ayan. Ito naman, nagagalit si Garin. Oy, bakit na naman? Bakit daw gusto pa ni Secretary Ted Herbosa palitan yung pangalan ng DOH? Mas maganda raw isolve yung mga public health issues kesa sa change name. Like what public health issues? Baka yung dengbak siya. Hindi na masasolve yun kasi kinuha na ninyo yung pansosolve. Bakit daw pinag-iisipan pa yung pagpalit ng pangalan ng DOH? Ha? Nagsasayang kayo ng oras. Ang gusto kasi ni Health Secretary Ted Herbosa, Department of Health and Wellness. O ano masama doon? Yung wellness na yun, ibig sabihin yung preventive. Oo. Okay. Ano masama doon? Department of Health and Wellness. Ayaw ba ninyo yun? Wala raw po yan. Wala raw ibig sabihin yan. Okay. It will not make any difference daw. Okay. 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 But your time has come. During your time, you should have address the public health issues. Issues ko meron. Ang mahirap dyan po kasi magsasalita ka, nung panahon mo, nagkandaloko-loko yung... Super. Yun eh. Oo. Kaya, yun ang hindi ko naman gusto. Okay naman magsalita. Oo. Pero yung credibility nung sinasabi mo, maaaring may punto siya. Wag na natin. What's in a name? Yes. Sabi nga ni Shakespeare, A rose. a rose by any name. Still has thorn. Ano ba yan? Yan. Hindi po. Smells as sweet. Sweet. Yan. So what's in a name? So baka may punto siya. Ang problema natin dito, yung pinanggagalingan ng statement. Mahalaga din po yun eh. Sino nagsasabi na yun na address the health issues, public health issues, etc. Wala. Dating health secretary rin, nung panahon niya, Anong ginawa mo na? anong ginawa mo? Ayun ang tanong eh. Meron daw pong babala ang Bureau of Immigration. Kung kayo biyahe, maaga kayo mag-check-in. 3 hours before your scheduled departure. Mahaba daw ang mga pila. Okay? Maraming lumalabas. Unusual daw po ang dami dyan sa airport. Yan po ang sabi ng Bureau of Immigration. Palabas yan, palabas yan. Multiple departing flights. Yan. So, advice lang namin yan doon sa mga biyahe. Lalo na yung ating mga OFWs kasi baka meron pa kayong magkaroon ng aberya. Mabuti na yung may allowance sa oras. Isa pang public service, isasara po yan Legarda flyover.
Mahaba-haba, magmula July 6, which is tomorrow, hanggang November 6. Uy, haba. Saan ang daan ngayon? Yan Ayun ang ang kailangan problema. na ayusin natin kasi Legarda flyover, yan yung I-repair daw po yan, sabi ng DPWH. across Ang laki kasi na nagawa para maibsan ng traffic dyan yan eh. sa Legarda Yung, flyover Legarda na yan. flyover na yan. Saan ang daan ngayon yan? Dadaan ka ngayon sa Concepcion Aguila, Malacanang, ganyan. O kaya sa Quezon Avenue. Westbound. Ibig sabihin, papasok ng recto. Oo. Magmula Ramon Magsaysay, papasok sa- ng ng recto. Haba Yan nun. yung westbound. Oo. Yan po yung uunahin daw. So, kalahati, westbound, sarado. Doon kayo sa ilalim dadaan. Sa ilalim. Naku. Lalong traffic yun. Takot na traffic. Kasi ano yan? Ano yun? Hanggang November 6 yan, ha? Crossroads yun. Oo, so University Belt yan. Yung mga wala naman kayong business dyan, gusto nyo lang dumaan, humarap na kayo na ibang rota. Huwag kayo doon. Tama, wag na doon. Oo, wag na muna doon. Anong mga karamihan? Mabigat yan, ha? Daming paaralan dyan. Arellano, nandyan. nandyan. Santa Catalina. Nandyan. Tapos yung mga Sambeda, dadaanan niya. Sambeda, La Consolacion. La Consolacion. Centro CEU. Escolar. UE. UM. UE. Meron bang NU doon? Area na yan. Yung area na yan, Manuel, MLQU. Marami yan. Tapos banda rito sa Moraita, yung mga FEU. Ayan, mga ganon. Dami yan. Papunta ng UST yun. Aabot na yun. Grabe traffic dyan. PCC. Philippine College of Criminology. PUP PCCR. rin, mukhang, kasi yung PUP bago ka dumating ng Legarda, nandun yun. Apektado rin yun. Apektado din. Dumaan na kayo sa Pasig. Pasig River? Pasig River. Pero maglagay kayo ng gas mask. Tatamaan kayo ng mga iba-ibang uri ng amoy. Diyan sa Pasig River na yan. At matindi yan, ha, yung pagsasara na yan. At hanggang November. November 6, mabigat. pare. Mabigat yan. Yung mga problema natin sa Traffic. Sa traffic. Matindi. Tapos, pare, didemanda na raw. Ay, irereklamo raw sa ethics. Ano tingin mo doon? Oo, tama yan. Kasi parang naging na yung kanilang committee hearing eh. In the first place, di ba kahapon sinasabi natin pa ni Conrad, bakit ka kailangan mag-committee hearing, ang pag-uusapan lang ninyo ay tungkol sa cost ng Senate building? Kayo lang yun. Ba't di na lang kayo nag-meeting? Ba't kayo kailangan magpatawag ng kung ano-ano? Ano ba? Para mapahiya yun. Ayun, para mapahiya yung iba. Nakasama niyo. Kasama rin. Ito po yan, si Senator Nancy Binay. Ang sabi niya, pinag-iisipan niya mag-file ng reklamo sa Ethics Committee ng Senado. Unparliamentary conduct ni... Kasi tinawag daw siya Marites. At saka palengkera. Sinabi siya... Samantalang gusto niya raw malaman, ano ba ang cost na sinasabi ng DPWH? Ang sinasabi kasi ni Cayetano, 23 billion. Ang sabi ni Nancy Binay, hindi 23 billion. Tanungin mo yung DPWH. Dahil pinagbabara na siya ni Cayetano daw. Tapos nagalit si Cayetano, bakit nagpupunta ka sa media? Yan. Ang dami niyang... Hindi ka naman Marites. Sinita. Lourdes ang pangalan mo, hindi naman Marites. Yung ganun. Ang dami na. Ang dami nang binanggit. Love ko lang. Ikaw nga nagsimula ng media dyan. Wala nga pumunta kayo sa media, sinabi nyo, overrun na 23 billion. Kaya sinasabi ni Nancy, saan nanggaling yan 23 billion? Mandi mo kami tanungin. At tanungin ng Public Works. At bakit tayo pumupunta kagad sa media? Public hearing? Ang head ng Ethics Committee kasi, si Tol. Francis. Nandoon daw siya nung hearing, paring Jonah. Kanya lang, marami rin dumating na tao galing sa Baguio at na kailangan niya harapin. So, lumabas siya ng hearing. Sayang hindi ko pa naabutan yung palitan. Sabi niya. Ayan. So, hindi siya makapag-comment. Pero naman dadaan sa committee niya. At siguro naman naka-tape yun. Sigurado yun. May transcript pati. Ha? May transcript yun.
Kaya pati yung sinasabi, hindi ka naman marites, palengkera ka, nakalagay lahat sa transcript yun. Oh, kita-kita. Lourdes pangalan mo, hindi naman Marites. So, yan, mga ganun. Marites, ibig sabihin nung po ngayon, chismosa. Oo. Kumaga, ina-accuse mo yung Kasama mong senador. senador, chismosa ka lang eh. Wala kang pinanggagalingan na katotohanan. Parang ganun eh. Naku, tuloy-tuloy pa rin daw, parang Jonat. Ninanakaw yung metro ng kuryente ng Meralco. Ay na, ano kaya yan? Mahigit 1,000 daw po ang ninakaw. Magmula, mula January hanggang June, kumbaga first 6 months, first half of the year. So, magmula nung 2019 or 5 years, almost 6,000 meters ang metro ng kuryente ang ninanakaw. Saan areas kaya yan? Kasi meron ding kaya ako tinatanong kung saan areas yan parang Conrad. Bakit? Kasi merong causality kung saan mo nananakaw yung Ano ibig sabihin mo nung? Anong dahilan? may mga iba kasi na halimbawa in some areas dyan sa mga heavily populated at saka overcrowded areas, ninanakaw yun yung Metro? kasi yung metro kasi yung pagbabayad para hindi para hindi matrace. matrace yung Hindi pagbabayad. ma-record kung Ma-record. magkano yung bayad. Yun namang sa ibang areas, yung mga mayayaman na areas, nananakaw din yun o pinananakaw yung mga electric meter na yon kasi ayaw na talaga nila magbayad. o kaya nagja-jumper sila. Talaga outright. Outright. Ano na yan, ha? O kaya nagja-jumper. Yan. Hindi raw. Pati daw yung kable, ninanakaw. Kable ng Meralco. Ay, dun sa mga ibang areas na yun. Nangyayari yun. Kasi yung kable, yun ha? Naipagbibili yun. Tanso yun. Oo, naipagbibili. Copper and combination yan, alloy yan eh. Ang mas malaking nakaw po, ang dapat ninyong tingnan, maliban sa electric meter. So, okay lang yan. Yung talagang, yun natin yung ang problema mo, yung pong mga metro na yan, may mga device yan, to identify it. May IP address. Oo, May kumbaga, address. ang bawat metro, may unique identification yan. Nanakawin mo yan, gagamitin sa iba, ma-identify din yun. So, anong use no? Okay. Hindi, kung magkapit-bahay kayo sa Forbes Park, hindi mo ninakaw pero ginamper mo yung kapit-bahay mo, di ayos. Wala ka na metro. Wala ka na metro. Pero yung mga nagnanakaw niya, malaki pong multa niya. Pero ganito ho. Against the law yan. Okay lang yun. Ang mas malaking pagnanakaw, yung mga nag-i-impose ng kung ano-anong provisional authority para... ibang nakaw naman yun. Hindi na nakaw yun. Na metro. Hindi na metro yun. Yun dissenting pagnanakaw. Nakaw pa rin. Pero disente. Ang pagnanakaw... Kasama mo ERC. Hindi ba? Ang pagnanakaw nun, hindi na metro lang. Ang ninanakaw mo, buong Niloloko mo na yung taong bayan. Okay. Pero shortage ng kuryente po ngayon, pa rin ang problema natin. May solusyon dyan ng yung paborito mo. Na Aboitiz kumpanya. Power? May solusyon. Magtatayo? Magtatayo sila ng venture shop. Startups. Tuturuan nila startups kung paano magnegosyo, ayusin ng ERC. ERC ngayon na. Startups. Kasi Hindi na sila ang papasok. Hindi na. Ito kayo, tuturuan namin kayo kung paano natin ayusin ang power situation sa bansa. May pera ba yung mga startups na yun? Bibigyan nila ng pera. Ba't hindi na lang sila ang pumasok? Hindi, sinasabi ko nga, anong startups pa sa... Ayusin nyo na lang yung inyong ginagawa. Di ba? Halimbawa, ang pangangailangan natin ay bagong planta. Anong startup ang kailangan nyo? Walang startup na maglalagay ng bagong planta na wala namang pera. Kayo may pera kayo eh. Meron kayong capability na magtayo ng bagong planta. Yan ang problema natin sa power. Bagong planta.
Problema nga yung power, paano yung sinasabing graduation natin to high Income. income? High middle income. Upper middle income. Upper middle income. Wala. Paano yun kung walang power? Sinabi na parang Conrad. How will the economy grow? Yun ang tanging paraan po eh. Tatlo na nga sinabi. Ano ba advantage pag ikaw nasa upper middle income? Ba? Mas mura po ang ating ibabayad. Halimbawa, sa Utang natin. interest rates. Importante yan. Oo. Lahat. Private company po natin nag-i-issue ng bonds abroad. Luluwang yung availability ng pondo. Oo. Tapos, Luluwang. makaka-demand ka na mas mababang rates. Kasi medyo you belong to a certain club. Na kaya magbayad. May katibayan kayo. Kasi mas marami ang... Isa lang yan sa benefits. At saka pag nandun ka na kasi, kumbaga may image ka na pwede natin puntahan to for investments. Mga investors, gaganda ang tingin nila. Oo. Kumbaga, it feeds on itself. Kapag nandun ka na, mas iba ang tingin sa iyo ng mga investors. Puntahan natin to. Maganda pa lang... Middle income na maganda to pa lang ang sitwasyon sa Pilipinas. Ito, may power ba o walang power? Ka-approve lang daw ng PESA ng Pharma Ecozone dyan sa Tarlac. Victoria, Tarlac. Ito yung dream mo, di ba? Pharma Ecozone. Saan kayo sa Victoria ito? almost 30 hectare industrial park sa Victoria. Pharma Ecozone. Gusto ko yan. Pare. Oh. Lakihan natin. Gawin natin mas malaki. At bukod doon, yung FDA, magtatayo na sila ng laboratorio doon. In other words, kapag ikaw pharma company at located ka dyan sa Victoria, Tarlac, kapitbahay mo lang yung FDA na mag-a-approve at magte-test ng iyong produkto. Kumbaga, one-stop shop ng pharma. At binigyan ng incentive ng PESA. Mas maganda yan. Parang integrated. Baka sakali magmura na. Sana lang. Sana Maganda sumali yung mga multinational. Ano? Pero maliit yan kung 30 hectares, palaki natin. Originally, may mga nagsasuggest na gagawin sana sa either Clark, na malaki-malaki ang lupa dyan, o kaya Subic, yung ecozone na yan. Okay. Hindi, another ecozone in Clark. Another ecozone in Subic. Magkakapit naman yan. Sa kabagalan, Speed bagal. Ayan, speed bagal. hindi natutuloy yun. Dahil sa pagtataya pa lang kung ano ilalagay mo doon, nagkakagulo-gulo na. Okay. Alam nyo, ang kailangan natin, hindi lang gamot eh. Kailangan natin yung halimbawa yung mga medical device. Yes. Dami niyan. Ang dami niyan. Hindi ito yung mga malalaking makinarya sa mga ospital. Hindi. Yung consumer medical devices. Halimbawa, pag-test. Blood test. Yung pag-test ng inyong tinatawag na presyon. Diba? Marami yan eh. So, hindi lang yung medicine eh. Pati yung devices. Actually, devices yun ang mas mahalaga eh. Yun ang original na idea nung binabanggit natin about 6 months ago tungkol dito sa Andhra Pradesh Medical Technical Zone na nangyari sa India. Saan nila gusto mangyari? Ang naghahanap nga, sa kabagalan ng decision making natin, hindi na kasi dati, ang gusto natin mangyari, sana sa Clark, kasi may nakalagay doon at least 100 hectares na pupunta niyan. Kasi doon sa Andhra Pradesh na yan, doon sa India, mga 100 companies na nandoon. Lahat ng mga companies na yun, i-imbitahin natin papunta naman dito. Yun. Oo. Meron pa rin daw na mga gusto magtayo naman sa Bulacan at saka sa Laguna. Hindi daw po ibig sabihin nito exclusive yun sa Victoria. Isa lang yun sa mga itatayong eco-zones. Yes. Pag nasa eco-zone ka kasi, mas mabilis. Dahil yung mga permit. Ang dami niyan na kailangan ayusin. Mabilis. Tapos, mas mura. Dahil integrated kayo, yung infrastructure nyo, nandoon na. Kumbaga, You don't have to put it
On your own. Set up your own infrastructure. Kaya magandang paraan yan. Isa yan, pharma, magkaroon ng ecozone. Yan. Sana mapunta rin yan doon sa halimbawa yung food processing na ecozone. Ano? Halimbawa yung mga sinasabi ni areas of production. Yung Key production areas. kung may ecozone doon, sila magpo-process. Yes. Hindi po ibig sabihin ng processing, dudurugin nyo at magiging iba. Hindi ganon. Pwede kasi yan, yung post-harvest, yung gulay, halimbawa, ipapackage mo na yan, tapos nakalagay na yan sa Cold storage. cold storage, mga ganong klaseng food processing. Pwedeng ecozone yan eh. Pero hindi nagkaka-interest kasi ang mga investor sa ganyan. Mukhang natatakot sila sa policy ng gobyerno regarding farm, agriculture, food production. It's so inconsistent. Ikaw ba tataya ka, pare, ng ganyang ecozone? Alam mong yung mga farmers delikado dahil sa policy ng gobyerno sa importation. Hindi ba? May encourage ka ba to put up an ecozone like that? Mag-iisip ka. Yan ang mangyayari doon. Hindi ayaw mo. Papatagalin mo ang desisyon mo dyan. Yun ang nga sinabi ko kanina, parang Conrad, 3 lang ang hinihingi na karamihan ng mga investors na gusto dito. Ma-foreign, ma-local. Power and utilities, isa yan. Okay? Infrastructure, connectivity, logistics, etc. and everything. Kasama na dyan yung internet at lahat. Kasama dyan. Problema pa rin natin. Malaking. Yeah, so far, yan sinasabi mo, yan. wala pa tayong linaw na nakikita dyan. And then, yung sinasabi natin na permitting green lane, yan, 3. Tagal na yan eh. 2017 pa yan eh. So, 7 taon na. Hanggang ngayon, parang nasa 40 pa lang ata yung LGU na compliant doon sa ARTA. Ano to yung anti-red tape? 40? In 7 years? Out of what? How many thousands? 1,487 municipalities. Mapapakamot ka talaga na ulo eh, pag ganyan. Paano gagawin natin doon? Yan po, ngayon naman daw, yung scam, okay? Palala yung scam dito sa atin. Hindi ko maintindihan, pare, nagiging high-tech ba mga Pilipino? Yes. High-tech tayo eh. Pati yung ating scam, high-tech. Yes, magagaling tayo sa ganun. Sa technology. Imbes na yung inyong talent, ilagay nyo sa masama. Ilagay niyo sa mabuti. Oo, yung talent nyo dyan sa electronics and everything. Ito merong inilabas ang German Chamber of Commerce in the Philippines. Alam niyo, Germany, ano sila dyan. Yung darating daw po na 4IR, ibig sabihin ng 4IR, Fourth Industrial Revolution. Ano yung ibig sabihin niyan? Puro po yan sa technology. AI in particular, artificial intelligence. So, ang tinatawag dyan sa buong mundo, 4IR, pang-apat na Industrial Revolution. At darating na yan. So, kailangan daw po ng Pilipinas, i-address yan. Tayo kasi pare, hindi pa tayo napunta dun sa lumang digital eh. Dun, in a way, maswerte pa rin tayo dahil pag nagpunta tayo dyan sa digital, may AI na component. Ano daw po yung mga top na trabaho? In the next century. Dito sa 4IR. Ito nakikita na nila darating. Number 1, yung AI machine learning specialists. Yan. Mga factory ngayon, may mga AI na yan. Robot, lahat, etc. Pero yung mga AI na yan, hindi pwedeng kumilos na mag-isa kung walang specialist. Yung tao na yon. Yan, number 1. Yan ang number 1 daw na emerging job. Okay? Yung sustainability specialist, business intelligence analyst, information security analyst.
Puro po mo ito may kinalaman sa digital revolution. Yan nga 4IR. Oh. Ah. Ito naman German chamber na ito eh. Robotics engineers, mga ganyan po ang kailangan. Agricultural equipment operators. Yung mga agricultural equipment in the near coming, meron na nga eh. AI na? AI. Tayo, nandun pa tayo sa kalabaw. Kayo, German chamber. Ano ba? Relax lang kayo pagbibigay niyan, ha? Kasi baka mamaya, sa halip na naasikaso natin yung basic, yung foundation natin dito. Bibiglang leapfrog. Hindi. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Pero gusto ko yun, halimbawa, agriculture equipment operators. Merong grupuhan, parang Conrad, na Silicon Valley based, na ang ginagawa nila, upskilling. Kasi meron na tayong native talent eh. Pagdating sa ganyan mga requirement, meron upskilling dadagdagan lamang. Upskilling. Na hindi na ilalagay sa mga kalokohan, kundi hindi na pupunta sa scam. Hindi na pupunta. Upskilling ng totoo, na maayos. Yung sinasabi ng German Chamber, tama yan. Ang problema lang natin, yung ating pundasyon ay hindi natin naaayos. Yun muna. Okay, 9:32 na umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Tayo Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Morning. Good morning, July 5. Good morning, good morning. Good morning dyan sa DOJ. What's happening? Hindi kumikilos. Patay tayo. Issue ng mga... Tagal na nito, ilang buwan, no? Baka... Dinuro na ata itong kaso nitong si Prosecutor Edelwina Ebreo at Deputy City Prosecutor Evelyn Jovellanos ng Batangas City na abusado. Grabe ang ginawa nila dyan. Dahil nawawala daw yung lapida. November pa ito, noong November pa. November, nawawala yung lapida. Nilusob yung opisina ng Eternal Guard. Nagdala ng pulis. Pinadampot yung dalawang walang kamalay-malay na tao doon. At kinulong ng Tatlong araw. 3 gabi. Bali, Lunes na ng umaga nakalabas yung mga tao. Inireklamo ngayon ng Eternal Gardens. Walang warrant. Walang abogado yung dalawang empleyado. Basta lang sila dinampot, dinete. At kinulong. Di ba abusado yun? Oo. Nireklamo ngayon ng Eternal Gardens sa DOJ. At ilang buwan na ngayon. Yan. Dinidribble. Ang sinasabi lang ng DOJ, handa naman magpaumanhin itong dalawa. Okay. Ang iniisip ko doon, ba't hindi na lang ituloy yung kaso? Kung hindi nangyayari, yung paumanhin, yung compromise, tuloy na lang yung kaso. Bakit ganun? Pag kasamahan nyo, okay lang. Pag hindi, como maliliit na tao lang to apektado, empleyado lamang. Di ba? Kaya nga, Uncle Sam. Tingnan mo nga to, Uncle Sam. Tsaka sa DOJ. Sa DOJ. Nakakaawa po yung mga naapi. Yan ang mahalaga sa Pilipino. Justice. Gutumin mo na. Di ba? Pero yung... Bugbugin mo na. Huwag mo apihin. Apihin. Pag ako, feeling ko, aping-api. Talagang aping-api. Magiging... person in authority kayo. Dapat dito sinasalaksak ni Secretary Loizaga yung kanyang galit eh. Hindi Nobody sa DiCaprio. Nobody sa Bob Dalo. Yan. Yan mo dapat itinfir yan. Hindi kay Natatawa lang DiCaprio. po kami rito. Pero nakakalungkot yung mga ganyan. Pag maliliit na tao pala, kaya ka i-dribble. Wala kang papel sa DOJ. At saka sa ombudsman. Sa ombudsman. Uncle Sam, Secretary. Hindi naman matatapos yan hanggat wala kayong ginagawa. Andyan at nandyan pa rin yung kaso na yan. So the sooner you do something about it, siguro mas maayos para naman doon sa dalawang naapi. Hanggang ngayon, wala namang kasong inilatag doon sa mga ikinulong nila.
Pinalabas na nga eh. Okay. Dahil wala namang kaso. Wala naman talagang kaso eh. Oo. Napikon lang ata itong... Hindi, ano daw to? Sikat na sikat tong Edelwina Ebreo na to sa Batangas City. Ayop daw kung gumalaw yan. May altitude talaga. Oo. Wala, May altitude. Mataas. Okay. Sana po magkaroon na ng resulta yan. Nung isang linggo, pare, sa Cebu, no? Na nagkaroon ng malawak na international tourism meeting dyan, ano? Yung pong UN Tourism Commission ng East Asia and the Pacific at saka yung UN Tourism Commission ng South Asia, nagkaroon ng joint meeting dyan sa Cebu. Pero itong maganda dyan, nagkaroon po ng Tourism Regional Forum on Gastronomy. Gastronomy, ibig sabihin niyan po, yung pagkain. Luto, dishes, ng Asia and the Pacific. Kauna-unahan nangyari yan na regional forum at dito pa sa ating ginawa. Okay? Ng Asia and the Pacific. Ito lang ang gusto kong banggitin dito. Kasi marami po nagsalita dyan sa forum na yan. Pero ang gusto kong banggitin yung sinabi nitong si Margarita Flores. Kilalang ano ho ito? Sino ba yan si Margarita Flores? Kilalang restaurateur. Oo. Ano po yan eh? Kumbaga siya ang chef ng mga... Yung may... Chef to the... Nakakaangat sa buhay. Rich and famous. Yan, okay. Si chef po, nagsalita, isa siya sa mga speakers dyan. At ang kanyang punto, isa sa mga tinalakay niya, yung ating yung Cordillera rice. Heritage rice. Ito po yung punto niya. Nawawala na raw yan. Mga heritage rice, yung Cordillera rice. Dahil hindi na, kumbaga, wala na sa listahan ng mga chef. Kaya ginawa daw ng mga chef, ibinalik yan sa kanilang isa sa kanilang mga special na luto, menu. No? Kaya bumalik yun daw mga farmers sa Cordillera. Ayaw na magtanim niya kasi wala namang bumibili. Sila lang. Sila kanila. So, yan ang sinabi niya. Nagkaroon daw sila ng, nagkaroon sila ng panumbalik. Nanumbalik yung sigla ng rice. Yan po sinabi ni Margarita Flores. Si Margarita Flores, kamag-anak to ni First Lady. Okay. Yung kanyang talk po, yung Cordillera rice, meron daw panibagong interest dyan. By the way, si Gaita Flores or Margarita Flores, ano po yan? UN Tourism Ambassador. So, okay. Kung maisasali daw po lahat yan, yung Cordillera rice. Nag-research tuloy ako, pare. Iba-ibang klase pala yan. Ang daming iba-ibang klase. Merong mga 34 heirloom rice. Diyan sa Cordillera. Hindi ko naisip na ganun pala kadami yan. Ano yan eh? At ganun kadaming variation. Yung mga yan kasi, yung mga seeds, talagang inipon din nila doon. Ibig sabihin, hindi... Doon lang meron. Doon meron. Yung seeds kasi, bawat harvest, naglalaan ng pagkukunan ng seeds. Para itatanim ulit sa next harvest. Next planting season. Yan ang workout yan. Ang sinasabi po nila, yung Cordillera rice natin, upland rice yan no? Yes, upland rice. Yan may potential na makasali halimbawa ng exclusive high value crop yan alongside champagne o yung Darjeeling tea na galing sa India. Yung ganun po klase, no? Ano yan? Mataas ang bayad niyan. High value nga That's one of the high value. Kailangan ma-register po yan doon sa tinatawag na geographical indication. Ano yon? Na yung produkto na yan
Dito lang. Doon lang sa area na yan. particular area na yon makukuha. Kumbaga yung champagne, doon lang sa champagne. Sa France. Sa France. O yung Darjeeling tea, doon lang sa Darjeeling. Area. Sa India. So yun yung geographical information. Parang sa ano yan? Parang Conrad. Kung saan nang galing, yun lang yun. Parang sa ano? Parang sa chocolate, kakao natin, tsokolate. Yan yung Malagos, Auro, yan yung mga tsokolate natin sa Pilipinas. Paano ba magagawa yun? Na yung mga Cordillera Rice, maging tinatawag nga niya na GI, Geographical Indication. Paano nating magagawa yun? Okay. Batangas, Barako, yan, mga ganun. Meron po kasing process yan. Merong halimbawa yung Book of Specifications. Ayan. Buti alam yan. No? Noong Marso, ginawa na yan. Nire-review po yan, halimbawa ng UN Food and Agriculture Organization. Kasi darating ang araw, pwedeng mawala Yung mga ganyan. bigas na yan. Yes. Mankind is not the better off kung mawala yung mga yan. So gusto ng UN ma-preserve yan. Kasama po dyan ang DA. Kailangan mailagay doon sa book of doon sa listahan Ng mga variety geographical ng rice. indication. Pati yung variety ng rice. Pati yung Saan ba variety ito? ng Saan ito? rice. Oo. Tapos yung book of specification, ilalagay doon. Yung mga quality, Yes. kulay, Ano to? Ano tong rice na ito? texture. Bago maging GI, geographical indication, kailangan muna mapasok doon sa yung mga kanya mga qualities doon sa book of specification. UN agency po nag-ano yan. Yan ang kailangan maging target natin. Pag target natin yan, magiging may pag-asa na ito. Ang dami pala niyan, pare. 34 varieties nga eh. 34. Alam mo, one time, may nagbigay sa akin ng wild rice. Ito pong wild rice, yung parang may buntot eh. Yung kanyang grain, parang may buntot. Kung saan lupalop na ako naghahanap niya, wala akong makita. Napakasarap ng texture ng Sarap nun. Yung black rice ng Cordillera. Nakakabili-bili ako nung panaka-naka eh. Depende, no? Kung may mga specialty store. Masarap din yun. Halimbawa, gawin mong risotto o nilugaw. Medyo Ibang klase ang lasa, ibang texture. Ang texture malambot na mahaba, parang long grain. Tapos yung masarap na Medyo malutong-lutong. malutong-lutong. Yun ang quality. No? Pag yung black rice, hindi mo na kailangan ng squid ink doon. Ang tawag na po niyan, Cordillera heirloom rice. Pero iba-ibang klase po yun. At saka iba't ibang areas kasi sa Cordillera. Depende sa lugar. Yes, Yan. meron talaga. Meron sa Benguet, Yan. meron sa Kalinga, Apayao, merong Mountain Ifugao. Province, May Ifugao. Yan. Napakaganda nito, pare. At ano yan, bukod dun sa iba-ibang klase lugar, meron pa yung malagkit. Iba yan. Meron pa yung ordinary. Iba yung malagkit. Ang dami mo. Yung malagkit kasi, kung masarap yung bigas, pwede mong gawing halimbawang, ano tawag nito, yung bibingka. Oo. Bibingkang kanin. Ibang klase niya. Nakatim ka na ba ng bibingkang kanin? Masarap yun. Special rice? Special rice. Masarap yun. Iba-iba pala daw po yung tawag niyaan. Ito example. Sa Ifugao, Yan. may kabluy, may pingkitan, may donaal, imbuukan. Dami pangal. Ang dami palang variety. I never knew that. Pare Jonat. Sana, ito ang aking dream. Magkaroon ng gobyernong outfit na available yan mga specialized na bigas na yan para mapauso uli, para bumalik sa... Meron. That's supposed to be part of the Bureau of Plant Industry. Well, kung pinapatulan ni Chef Gaita Forest, Ito mga to. ito, hindi malayong maging, kumbaga, tinatawag nila, kumbaga designer. Di ba? Yung magiging hit dahil sa personality endorsing it.
Okay? Yung mga ibang chef kasi si Gaita Forres, Known. pag mga, Known siya. pag medyo mga nakakaangat sa buhay, She is the chef to the rich and famous. yung mga, yan din na nagkikater sa mga palasyo. Yes. Nung nakaraan, nung 50th wedding anniversary, nung kaibigan ko si Niwa at si Olive Ang, yun si Gaita Forres yung caterer. Nag-cater. Naku, Filipino cuisine. Kayang-kaya. Pero super iba. Nilagyan niya ng Iba talaga. ibang klase. Napakasarap, ibang klase. Nag-aaral talaga ito. Gumamit siya ng old grain din yung ancient grain. Yung mga bigas po ng Cordillera, pwede nyo sabihin, old grain, parang barley. Parang barley at tawag nito yung adlay. Talagang inano nila yon, preserve nila yung mga seeds at lahat. Meron sila iba-ibang variety. Pero nagtatanim pa ba? Meron naman. Cordillera. Meron naman. Kaya lang, hindi as widespread. And Kaya mahirap kunin. that makes it even more pricey. Hindi naman ganun ka-pricey. Yung binili kong na black rice, nasa 80 pesos per kilo lang. Medyo maano na yun. Pero mahal-mahal na. Mahal na rin yun. No? Compared to 50, no? Yung iba siguro specialized, Mas mahal yun. pa. Oh. Ang ano po niyan, magkaiba yan, may distinction yan do sa kulay, Sa texture. texture, yung size. Kaya ang daming variation. Kaya nga, meron GI At saka yung mga rice daw na yan, unique lang yan do sa Cordillera. Kahit sa lupalop ng mundo ka pumunta, hindi wala silang makikita ganyan. yung mga grains Wala na yan. silang ganyan. Ang ganda may pula, may itim, ayan, may halong-halong, may puti, parang oatmeal. Wild oats. Dating. Parang gano'n ang dating, no? 34. Sana nga matuloy na itong project na to. Kung specialized farm, specialized yung production ng mga farmers doon, laki nakita, no? Pati the way, Yung mga anak nila, babalik sa farming, hindi umalis na raw, pati yung planting. May sistema. Hindi yung basta-basta parang Nagtatanim ng ordinaryong bigas. Ordinaryong no. Pati siguro ang milling nito, ibang klase. Iba rin yun. Binabayo. Parang pinipig. Baka naman parang paggawa rin yan ng bunuan bangus na sardinas. Iba yun. Specialized din yun. Specialized yun. Nandito na po Nandito na yun. Geographical yun. Yung pinakamasarap na bangus sardinas na natikman ko yan. Bono. Nandito na yung distributor niya. Kompleto na. Masikip na blazer. Blazer. Oo. Sa ngala po ni Jonathan De La Cruz at Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Hanggang Lunes, dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Nandito na siya. Ito na. Sinasabi namin kanina. Ito, unique na unique ang aming katangi-tanging award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa kanyang Ronda Pilipinas. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.